Saglit lang, saglit. Alis tayo. O, bili. Suot na, suot. O, yun. O, game. Kabila naman. Wow, alis ang ating batibot. Aalis. Saan tayo punta? Punta tayo kina kuya? Hindi. Mag-grocery lang kami. Pero bago kami dumaan sa grocery, dadaan ko muna kina kuya tong nagustuhan kasi kahapon yung niluto kong biko. Inabitin. So idadaan ko lang tong biko. At saka nagluto din ako ng langka. Ginataang langka kanina. Nagluto ako. So mai-share kina kuya kasi marami masyado. At saka yung mag-asawang yun, lagi din yung pinadadala ng ulam. Kaya minsan, alam nyo, hindi na ako nagluluto. Napakabait talaga ng mag-asawang yun. So idadaan ko lang to kina kuya. Then mag-grocery na kami ni Peanut. Bilang ko din siya ng mga kailangan niya. Pipad. At saka yung mga treats, bilang ko siya. Kasi napansin ko sa kanya, gusto niya paiba-iba. Ayaw niya ng pa-iisa yung lasa. So gusto niya paiba-iba. Iba ngayon, iba bukas, iba sa susunod na araw. Mabilis siyang magsawa. So nagpa-start muna ako ng sasakyan at ito ay pinapapupo ko muna. Kasi baka mamaya habang nasa biyahe kami, doon siya mapadumi or mapaihi. Ayan. Mukhang dumumi na siya. Yun. Good job, anak. Good. Nagpupo na ikaw, bunso. Pakabait nito yun. Nagpupo na ikaw? Diyan muna ikaw. Papainit pa tayo sa sasakyan. So until now, marami akong nababasang mga nagko-comment ng mga nakaturis. Nagtatanong, sir, baka pwede kami diyan sa bakahan. Diyan sa dairy farm. So sabi ko nga po sa inyo, kapag tourist po kayo into working permit, unlike po last year 2024, kung napanood nyo yung mga vlog ko kagaya nito, may mga pumapasyal sa akin na mga kababayan natin na mga nakatourist nagpapahanap ng LMIA. Pinasyalan ako ng mga subscriber natin. Pinasyal ko dito sa dairy farm. So naghahanap kami ng LMIA para makapag-work na yung mga kasama niya. Dati nung mga panahon na tushi pa kami, iniikot ko sila diyan sa mga farm dyan. Sabi ko, yan ang mga pasahan ninyo. Mag-ikot-ikot kayo. And then, may time pa na nagugulat ako. May sumusulpot na lang dito na mga subscriber natin. Magpapasama. Tapos, ipapasyal ko sila. Igagala ko sila diyan sa mga farm. Tapos sabi ko, sa ibang araw, balikan nyo. Kasi nga, may trabaho po ako. Balikan ninyo kasi hindi ko kayang spend yung whole day ko para samahan ko kayo sa lahat ng farm na yan. So, tinuro ko na lang sa kanila, then binalikan nila the other day. So, yun po yung paraan ko para kahit paano makatulong. Kasi may mga nababasa ako na sa ibang vlog ko na lang to i-discuss na merong mga vlogger daw na naniningil. Merong ipapasa lang yung resume mo sa isang employer, ay sisingilan ka ng 1,000, 2,000, 3,000. Pero mahirap tayong mag-judge. Saglit lang at pasasakayin ko na to at nagliligalig na. Tara anak, sasakay na ikaw? Isinakay ko na muna to at magsisisigaw yan diyan kapag hindi ko siya isinakay dito. Ganun kasi ito kapag nakakinig niya na in-start ko na tong sasakyan. Anak, dito ikaw, bili. Pag nakinig na niya na in-start ko tong sasakyan, alam niya na haalis kami. Well anyway guys, yun nga. Marami na akong nasamahan po dito. Way back 2022, 2023. Nag-stop na lang ako nung 2024. Kasi nga nag-stop na yung tourist into working permit. Dati, naisasuggest ko pa talaga na kung talagang gusto nyo makipagsapalaran, may pera kayo, sige, lusob kayo dito ng tourist. Isugal nyo yung pera ninyo, maghanap kayo ng LMIA. That time, medyo maluwag-luwag pa. Napakarami diyang mga naka-tourist dati na nakakuha ng working permit. Yan, sina Ivan, yung mga kasama ni Ivan. Tapos yung iba pang mga kilala ko ditong nakapasok din sa farm. Yan, nakakuha sila ng LMIA. But that was before. Hanggang sa nung 2024, bigla-bigla nilang in-stop ng September. Actually dapat 2025 pa yung stop nun Bigla-bigla nilang inihinto. Dahil nga dumarami yung pumapasok.
nawawalan daw ng trabaho yung mga locals. Hindi ko po maintindihan bakit until now marami pa ring nagme-message sa akin at nagko-comment sa YouTube natin na, "Sir, tourist ako, baka pwede ako dyan." How many times po na sinabi ko na sa inyo na dito po sa amin ay ang gusto ni boss ay mag-i-start kagad. So kung kayo tourist at kayo ay kinakailangang mag-exit pa ng Canada and then doon kayo mag-aantay ng working permit, then babalik kayo, ay hindi po pwede. Mababakanti po yung trabaho. Even sa iba pong employer, kapag nakahanap po kayo ng employer na willing mag-sponsor ng LMIA, mapapaisip po yun. Kung halimbawa, mag-offer nga siya ng LMIA, so mag-aantay siya sa iyo ng matagal. Kasi una, ipaprocess pa yung LMIA, yung working permit. So yung iba, kalimitan, inaabot din ng 1 taon yung process. Alam nyo naman sa Pilipinas, may mga OEC pa, kailangan pa magpidos, pupunta pa yung employer dito sa DMW, kailangan ng personal appearance. So medyo matrabaho, unlike nung inside Canada na ipaprocess. And then yun nga po, di po ba, dati pwede yung kayo dito magpa-plug pole sa mga border, ay kaya lang hindi na po ina-allow yun. Kaya talagang medyo alanganin, unless talagang gustong-gusto ka ng employer, willing to wait sa'yo na sige, exit ka muna, antayin kita hanggang sa makabalik ka. Naalala ko pa dati, may mga namimit ako ditong tourist. "Ay sir, napanood ko yung vlog mo," sabi niyo ganon. May binayaran po akong dito, hindi ko napapangalanan, na consultant daw na magpa-process daw ng kanyang LMIA. Inaabot daw siya ng 20,000. Sabi niya, binukas-bukas na daw siya, binukas-bukas. Ang ending napakatagal na nag-aantay. Pinagantay siya ng pinagantay. So ang ending pala is scam. So lumapit daw sila sa mga taga-simbahan. Tinutulungan naman daw silang makahanap ng trabaho ng LMIA. So marami akong namimit na ganon. Kaya nga lang, ito po yung iiwasan ninyo. Kasi may mga nakakarating sa akin, kasi medyo complicated po at mahabang usapin ito. Nung minsan kasi may mga post na kumakalat dito sa Filipino, British Columbia, na merong isang kababayan natin na naniningil ng 5,000, tutulungan daw kayo makahanap ng LMIA. And ito naman, kahapon lang nakita ko, may nag-send sa akin ng mga followers natin. Ipapasa daw nung kababayan natin yung resume ninyo doon sa mga employer, sinisingilan daw ng 1,000, 2,000, 3,000. So wag po kayong magbabayad ng kahit na magkano. Kung talagang willing tumulong yung mga yan, wala pong money involved. Kung natatandaan nyo dati, may bumisita sa aking mga kababayan natin, 2 babae, 2 lalaki. Saktong-sakto habang nagbibideo ko, naaktuhan ng camera ko na aabutan ako ng pera. Sabi ko, hindi po ako tumatanggap. Sige. Ingat kayo, ingat. Sige. Ay, hindi na ako nagdam. Naggas kayo. Hindi, okay lang, walang problema, hindi ako naniningil. Hindi, ka ba? Hindi, okay lang, ka ba? Alam nyo kasi, masaya ako na pupuntahan nyo ako, sasamahan ko kayo. Pero kung kasi yung iba nagme-message na gusto magpasama, hindi naman napunta. Tapos yung iba naman, bibiglayin ako ng punta na buti. Hindi. Buti nga kasi, right timing yung punta nyo, Kasi nung 3 shift nga kami, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magpapang-abot yung milking namin sa kasunod na milking. Hindi ko kayo masasamahan. Ha? Salamat. Hindi, Babalik kami, sir. Okay lang, makahanap na kayo ng trabaho. Masaya na ako, ha? Sige. Ingat kayo, ingat. Sige. Sir, thank you, sir. Sige, ingat. Thank you sa experience, sir. Pag field trip na tayo. May field trip kami bigla. Salamat po sa Sige, ingat. Ingat kayo. Sabi niya, hindi sir, sinamahan mo kami dyan kung saan-saan, panggas mo man lang. Sabi ko po, ito pong gas, maliit na bagay to. Tulong ko na po yan sa inyo. And sasabihin ko na po sa inyo, wag na tayo maglokohan. Ang vlog ko po kumikita. Sa totoo lang, kahit po maka-1, 2 upload lang ako, kumikita po ang vlog ko. Bakit? Dahil doon sa mga tutorial na ginagawa ko before, na alam nyo yung 1 year ago, 2 years ago, yung mga vlog nating ginawa is until now, may mga nanonood, may mga nagko-comment. So nasubukan ko na hindi ako gumawa ng vlog ng 1 week, 2 weeks, tuloy-tuloy pa rin po kumikita yung vlog natin. So malaking bagay yung tutorial. Bakit?
may mga comment akong nababasa, nagpapasalamat. Sir Perch, maraming salamat po dahil sa video nyo pong ito last year, 2 years ago, yung mga tutorial nyo po, nakatipid po ako. Hindi na po ako nagbayad ng consultant. Sinunod ko lang po step by step, nakuha ko po. Nakasave po ako ng 3,000, nakasave po ako ng 5,000. Keep on vlogging lang po, sabi ng mga kababayan natin. So masarap sa puso. Alam niyo yung pakiramdam na nakatulong ka na, natulungan din nila ako. Bakit? Sa panonood po ng mga video na matatagal ko nang ginawa. Yung mga, for example, how to DIY your visa, hindi na kayo magbabayad ng consultant. Yan, yung mga kung saan ako nag-aral, nag-upgrade ako ng education, yung ating mga Canada visa, yung ating WES, pagkuha ng WES, yung ating permanent residence application, yung marami pa, i-check nyo na lang po kasi medyo natabunan na yung ibang videos natin, matatagal na. Kaya doon sa iba na sinasamantala yung mga kababayan natin, wag naman po. Kasi mahirap na balikan tayo ng karma. Dahil yung mga kababayan natin na hindi na marirenew, hindi nyo alam yung mga tumatakbo sa utak ng mga yan. Yung iba nagkakaroon na ng depression dahil unang-una ayaw nila mapauwi, may pamilya silang binubuhay. And then sasamantalahin pa natin, hihinga natin ng pera para lang maka-apply. Kung gusto nyo tumulong kayo. Huwag nyo nang singilan ng pera. Ay ako, kapag may nalapit po sa akin dito, sinasabi ko talaga, kausapin mo si boss, ihaharap kita, babakapang kita, yun lang. Nung mga nakaraan, yung ipinasok natin, kita nyo, nag-start sila, walang money involved. Ako pa nagastusan doon. Yung una, sabihin ko sa inyo, wala lang akong time kasi may trabaho ko. Pinag-commute ko papunta dito. Inihatid ko pa Vancouver. Gasolina ko, wala ako siningil kahit na magkano. Pinakain ko pa sa bahay. Sagot ko po yun. Yung pangalawa, pagdating dito, galing Alberta, lahat nung labas namin, mag-grocery siya, sinama ko kung saan-saan, inasikaso ko, gasolina ko din ho yun. Lahat ng pamimili niya ng mga kailangan niya, gasolina ko po yun. So, wala ako napala doon, kundi ang makatulong lang talaga kay kababayan. Bakit ko ginagawa ito? Dahil unang-una, makasalanan po ako. Everyday na gumigising ako, sa umaga pa lang hanggang sa maghapon mauubos yan, may kasalanan po ako. At even before, yung mga una-una kong buhay talaga, napaka makasalanan ko. Sabi ko nga, sa ganitong bagay, kahit pa paano, makabawas-bawas man ako sa kasalanan ko. Kaya yung iba nagtatanong, ito, sasagutin ko din to sa ibang vlog. Sir Birds, may nabasa akong comment na parang sabi niya, sa tagal mo na sa Canada sir, parang hindi kita napapansing nagsisimba. Kasi nga po, nagigilty po ako sa dami ng nagawa kong pagkakamali at kasalanan nung mga kabataan natin. Never naman po akong pumasok sa sa mga droga or sa mga sugal-sugal. Hindi naman po tayo na-involve sa mga ganyan. Kumbaga may mga kasalanan tayo. Yung mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo is kasalanan na yan. Yung ika nga ay may mga naiisip ka na bagay sa kapwa mo na parang minsan nadadala tayo ng galit, masama na yan. Kaya hindi ako masyado yung naniniwala or parang nagpapapaniwala doon sa mga taong ang puro salita ay salita ng Diyos. Then ang makikita mo yung gawain nila ay hindi din naman maganda. Kasi mataas po ang respeto ko doon sa mga taong palasimba. Alam mo yung mataas yung expectation ko na yung mga yan ilalayo ka sa gulo. Pag may gulo, gigit na ay pag-aayusin kayo. Pero yung mga nakikita ko talaga maraming mali Parang ginagawa na lang niyang ginagawa na lang niyang front yung mga salita ng Diyos at yung mga ginagawa niyang yung sa simbahan. Kaya sabi ko, hindi po talaga ako pala simbang tao. Dahil nagigilty ako, alam niyo sisimba ako tapos maya-maya makakagawa na naman ako ng mali. Kaya sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong magpapapaniwala kapag may nagsabi natutulungan kayo and then ang ending sisingilan kayo. Sa legit consultant lang po kayo lalapit para doon sa mga kababayan natin. May mga lumalapit sa akin na tourist, willing na daw silang magbayad ng 10,000, 15,000 para lang magka-papel, magka-LMIA, magka-working permit. Wag na wag nyo pong gagawin yan, lalo nyo tinotolerate yung mga gumagawa ng illegal dito. Kagaya nung ibang mga mga naloko na, ang lalaki nung halaga naloko sa kanila. Kung gugustuhin nyo po talaga, effective pa rin yung mga tinuturo ko dati. Mag-walk-in po kayo. Talagang isa-isahin nyo yung mga farm, yung mga establishment, mag-apply po kayo. Magbaka sakali kayo and at the same time, magpasa po kayo sa Indeed. Sabihin nyo lang po kagad na kailangan nyo ng LMIA. Kasi yung iba na mapapasahan nyo sa Indeed, ang iniisip kayo ay naka-open work permit. Dito
Dito tayo kina kuya. Idadrop ko lang tong ano, ulam at yung biko. Kasi mag-grocery pa kami ni Peanut eh. Nak! Peanut, wag na ikaw bumaba ha. Abot ko lang kina kuya tong ano, ha? Tong ulam, ha? Diyan lang ikaw, ha? So, i-drain up ko lang yung biko at saka yung ulam kina kuya. Kasi alam nyo guys, itong mag-asawang to, talagang napakabuti sa akin. Talagang pamilya yung trato sa akin yung mag-asawang yan. So, tuwing pupunta ako dyan, pakain ka na, uuwi ka, may take out ka pa. Ganang kabuti yung mag-asawang yan sa akin. Kaya nga pala doon sa mga first time home buyer dito sa British Columbia, sa Aldergrove o kung saan man dito sa BC, pag kailangan nyo ng bahay, please contact Andrea Alquiros. Para doon sa mga first time home buyer, yung mga bagong kaka-PR lang, I suggest mag-ipon kayo. Napansin ko lang marami ngayon naglalabasan na mura, pati yung renta. Marami ako nakita nagbababaan na ng renta dahil nga alam niyo yung maraming temporary workers, student ang hindi na nare-renew, napapauwi na. So napansin ko lang doon sa mga dati na pumapalo ng 1,800, 2,000, bumagsak na yung kanilang rental ng 1,600, 1,500. And take note, ang dami pang mga ano nila, yung mga free dati ano, bukod pa yung utilities, ngayon yung utilities all in na, may free wifi pa. Yun yung kanilang mga pakulo ngayon dahil nga ano, sabi nga nung mga matatagal nang nababakante, walang nagre-rent. Talagang ramdam daw nila yung recession ngayon. Maraming napapauwi, maraming hindi nare-renew dahil nga nagbabawas ngayon ng temporary workers. Di ba no, nabanggit ko sa inyo noong nakaraan, maya't maya may napunta sa bahay, nagpapatulong, baka daw makakahanap ng LMIA. So hanggang dito na lang guys. Awareness lang yon para kahit paano magkaroon kayo ng idea doon sa mga kababayan natin na huwag kayong magpapaloko doon sa mga ano, mga naniningil. Hindi po sila mga immigration consultant. Immigration consultant lang po ang pwedeng maningil dahil yan po mga yan ay talagang yung pinag-aralan nila yan eh, yung pagpaprocess ng mga document ninyo, ng mga application ninyo. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may matutunan kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. See you sa next vlog. Bye bye.